God save the Philippines. As we look forward to a new year, let us nurture the spirit of compassion and bayanihan in rediscovering the rich and dynamic heritage that have long defined mutual ties of friendship and cooperation. 28 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Nakausap niyo na po ba siya, PRRD? No comment? He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam, sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines. Nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! 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 Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ferdinand Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalagyan nila ang mga mahihirap. Inupit ako si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, It di is ba? clearly politically motivated. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Tayo sa iyo, nagpapatawad ako, ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM hindi ko sinasabi, ma'am, ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam, ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Intends to attend the State of the Nation address of President Marcos. Since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do
for the country and to improve the country. Mami, ako din ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood. Babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. May I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Palit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Napahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. That hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng Pili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Iyon ang mandate sa akin ng Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko.